Hi guys! So, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope for November 4 hanggang 10 para po sa may mga Sun, Moon at Rising sign na Sagittarius. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At tandaan po natin yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Let's use that wisely. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, kasi importante rin po ito, sa dulo po ng ating video, may link tayo para dito. And to announce din po, available na po ang ating membership. Kung saan pag nag-click kayo ng join button, magkakaroon po kayong access sa ating mga exclusive videos tulad po na extended readings natin. And also, sa mga live, you will be prioritized po na unang mabasahan. So, just click the join button po. Sa mga kailangan po ng private readings and spellworks, pwede nyo po kayo message sa Facebook page ko po. The link is in the description. At sa mga gusto pong mag-donate, pwede nyo pong gamitin yung ating thanks button sa baba o yung ating GCash Maya. The number is in the bottom of the screen. Sagittarius, how are you? Let's check. So, meron tayo itong strength tsaka the tribe. Now, si strength kasi, from the name itself, tungkol siya sa strength, tungkol siya sa lakas. So, it is showing na it is also connected to the zodiac sign na Leo. Si Leo kasi, tungkol siya sa creativity and the arts. So, and then we have here the tribe. Minsan sa Sagittarius, ang hirap din na lumaban mag-isa, no? Yung tipong yung feeling mo ngayon na wala kang matakbuhan, wala kang kakampi, walang available to catch you if ever you will fall. So, andoon yung ganong thinking ngayon eh. Andoon yung ganong mindset mo. Actually, hindi kita masisisi. Kasi, ang dami sa inyo, sa House of Sagittarius, nasanay kayo na ginagawa niyo yung mga bagay on your own. Nasanay kayo na these are the things na kailangan na available lang para sa inyo. So, ginagawa mo yung everything that you can do para maging maayos yung mga bagay-bagay. Now, ang pinapakita sa kasi dito kasi, yung feeling of alone, maganda yung karamihan ginawa nyo, ginamit nyo siya as a way para maging i-challenge yung sarili nyo. Ginamit nyo yung way para, kumbaga, it's a laban. Parang sa inyong parang, okay, so mag-isa ako, I'll train myself to be the best version of me. Hahanap ako ng way para maging malaman ko tong lahat ng bagay na to. Gagawa ako ng paraan para maging on edge ako. Gagawa ako ng paraan para maging malakas ako at matalino. So, ang ganda nung naging respond mo doon sa mga nangyayari. Hindi mo siya ginamit na parang, nakakaawa naman ako, blah, blah, tulad nung iba. So, kumaga ginamit mo siya as a challenge for yourself. And that is one of the best decision and mature decision na siguro masasabi kung tamang ginagawa. Kasi hindi lahat ng tao ay ganyan mag-isip. Okay? So, andito na pinapakita rin ng cards na may hint of loneliness. May hint na parang sana nung time na yon merong sasalo sa akin. Meron pa ring part of you still longing na ma-achieve mo yon or matanggap mo yon, i-bless ka ng universe in such a way. So, kasi syempre, nakapapagod din. Andun din yung point na you feel tired. Ang hirap kasi maging malakas lagi Let's be honest. Ang hirap na ikaw yung gumagawa ng lahat. Like, dito lang, since mag-isa ako dito sa Trinidad, literal, ako yung gumagawa ng lahat. So, I came to a point na isipin mo ganito, habang di ba syempre, multitasking si Atla. So, habang nagsasaing, ganyan,
Andoon na naglilinis ako ng bahay, nilinis ko yung litter box neto, nagpapalit ako. Kumbaga natuto ako ng multitasking on my end. Which is a very good thing para sa akin kasi andun yung point na hindi ko kailangang umasa sa tulong ng iba. Hindi ko kailangang humingi ng assistance. Andoon na I know how to stand on my own. Alam ko pa paano lumaban na mag-isa. Alam ko pa paano ako lang. So yun yung yun yung moment mo ngayon. So you're strong but still may part na sana. May mga sana moments. So ano ba yung crossing mo? So we have the Queen of Swords and to be fair. No, Queen kasi this is an older female energy. Tapos si Swords is about air, about mind and intellect. Pero since Queen siya, ayun na influence siya ng emotions. So to be fair. Ano nang naman kasi na, ito yung paalala sa'yo ha, ng cards ha, na hindi sa lahat ng oras, kailangan na give love on Christmas Day ka sa mga tao sa paligid mo. Kasi, ang dami sa inyo nakaranas ng ng unfair treatment mula sa ibang mga tao, na parang andoon na binigay mo na yung lahat, you've been a nice person, a good friend, parang, mo yun, para ka naging Santa. Santa Sagittarius. So, andoon na, nilaban mo ni mga yun eh. Unfortunately, yun nga, ngunit sapagkat datapwat, ngunit, andoon na hindi siguro may mga tao na hindi marunong mag-appreciate ng kayang ibigay ng iba, hindi marunong mag-value. Na parang ang naging dating ng mga taon to sa paligid mo, ginawa nila na dapat, since sinimulan mo yan, dapat tuloy mo yan sa Sagittarius, responsibilidad mo na yan. Ay, wow! Talaga ba? Kailangan responsibilidad mo na? Hindi ba pwedeng naging mabait ka lang nung moment na yon? Hindi ba pwedeng naging matulungin ka lang nung moment na yon? Hindi ba pwedeng naging nagmagandang loob ka lang? No. Doon napasok kasi to be fair eh. Yun yung nag-ano sa'yo eh. Pagka nag-stand ng growth mo, na kaya hindi mo na-achieve itong mga bagay na to, is because andoon na sila yung mga bara sa alulod. Sila yung mga, kumbaga sa excess baggage mo. Siguro talaga normal, no? So mga tao na habang tumatagal, mas na-realize ko din eh, na naturally selfish tayong lahat. Na yung bihira, yung tao na iniisip nila yung kapakanan ng iba. Bihira ka, ganun. So, ganun siguro yung pwede kong ibato sa'yo. And it's hard to find someone like you kasi yun yung hinahanap mo eh. Kaya nga ito ginagawa itong mga bagay na to kasi hoping ka na pag ginawa mo to para sa kanila, one way or the other, susuklian din naman nila. Hindi ka naman nagdedema ng bonggang-bonggang kapalit. Andun lang na parang acknowledgement lang siguro. Parang thank you or minor help, ganyan-ganyan. Wala eh. Ganon sila eh. We cannot force them to be someone na hindi nila gusto. Sabi nga, di ba, pwede mong dalhin ang kabayo sa tubigan, pero hindi mo siya mapipilit na uminom. Ano ba yung desire card mo? So, meron tayo itong 5 of Cups, tsaka New Life. So, 5 kasi is about action, movements. Habang si Cups naman, symbol ng water, about the emotions and the heart. Alam mo, hindi ka pa rin titigil no? Na i-extend yung sarili mo sa ibang tao. Pero gusto ko yon kasi naalala ko yung sinabi nung kung napanood nyo yung Legally Blonde, yung part 1, may part doon na nagpapaalam si Elle Woods doon sa friend niya, doon sa salon, na ayoko na, uwi na ako sa amin, hindi yata ako para sa law school, ganyan, kasi binabastos lang naman ako ng mga tao. So, nagpapaalam siya. Kaya hindi niya alam, yung professor niya doon, is andun pa, nagpapaayos sa book. Then, bilang tumayo yung professor niya, di niya alam na nandun. Tapos nakita niya si Professor Strongwell. Sabi niya, tinignan niya si Elle Woods.
Ito yung sinabi niya, if you're going to let one stupid prick ruin your life, then you're not the girl I thought you were. Tapos kabalan siya, so umalis. So sa Tagalog, parang kung hahayaan mong isang walang kwentang tao ang sisira ng buhay mo, then hindi pala ikaw yung akala kong babaeng alam ko. So it was a challenge kay Elwoods kasi andoon na shoot, may naniniwala pala sa akin. Tapos ang naniniwala pa, isa sa mga professor ko. Ang naniniwala pala, isa sa mga, kumbaga, tinitingala na tao, na institusyon doon sa universidad na yon. So, andoon na, Sagittarius, same thing with you. Hindi mo alam may mga tumitingin din sa'yo. Hindi mo alam na may mga humuhugot ng inspiration from you. Hindi mo alam na merong mga ginagamit ka bilang parang barometer nila. Ay, nagawa ni Sagittarius, siguro kaya ko ding gawin. May mga naniniwala din sa'yo. And tama yung mindset mo, sabi ng New Life, na kahit na may mga ganong klaseng tao, hindi naman ibig sabihin lahat ng tao ay ganon. And that is a beautiful mindset, sabi ng cards. Ang gandang yon, ang gandang settings para sa iyong sarili. Ang gandang approach nun sa buhay. Ang ganda na paniniwala nun. So yes, sabi ng universe, you will still find people na sabihin natin na kayang tapatan yung pagiging ikaw. Kayang suklian yung mga bagay na binigay mo, ginawa mo at sinabi mo para sa kanila. Siguro ngayon, parating pa lang naman to. So, huwag mo namang i-force yung sarili mo. Take time lang. Wait. Ganon. Ano, Mikay? Malaglag ka. wait, sabi lang ni Mikay. So, andoon na na waiting, as a waiting game naman tayo. So, wala namang problema doon kasi tuturuan, during the waiting period, tuturuan ka din ng universe how to, of course, andoon na yung sa waiting time natin, we will learn how to be patient, di ba? Matututo tayo paano maghintay sa tamang opportunity. Gusto ko share ko yung isang quote na nakita ko sa Facebook. Sabi nun, until it is my time, I will continue to clap for the people around me. So parang sinasabi niya, habang hindi ko pa oras, papalakpak muna ako para sa mga ibang tao na nauuna para sa akin. I like your mindset. So, tingnan natin ano yung foundation mo. So, we have here the Chariot, tsaka higher power. So, si Chariot kasi is about movement. It's about also fighting din. Connected din siya kay Cancer. Si Cancer is the house of family. So, we have here also is higher power. Well, siguro na ang dami sa inyo na na-unlock nyo na yung ideology or yung thinking na you have the universe as your partner. Na yung universe ang magtatanggol para sa'yo. Na yung universe ang gagawa ng laban mo. And true enough, totoo. Actually, may secret ako sabihin sa inyo. Kung titingnan nyo yung birth chart nyo, i-click yung video sa dulo ng, yung link sa video, yung link ng video sa dulo ng video na to. Para malaman mo yung sinasabi ko. So, pag tingnan mo yung birth chart mo, sabi nila, mga astrologers, if meron kang, yung Saturn mo is nasa 12th house, ang bilis ng karma ng mga taong nananakit sa'yo. Check mo na lang mamaya. So, andito na pinapakita ng cards na, sabi nga sa oracle card ko, the universe has your back. Yun yung tipong, kasi yung pinaka hindi protected sa ating likod eh. Malamang, hindi natin nakikita. So, wala naman sigurong taong may mata sa likod ng ulo. So, andun yung point na the cards is also saying na meron kang partner, meron kang katunggali, hindi ka mag-isa. You have the universe as your family. You have the universe as your tribe. You have the universe to guide you, to protect you, and to lead you on. Ikaw lang naman minsan kasi ang matigas ang ulo. Na, kasi nga, siguro sa Sagittarius, ayan, hindi ka mapirme sa isang lugar. Kasi nga, movements din kayo. Besides sa House of Philosophy tsaka higher education, the House of Travel din kayo. So, lately, ang dami sa inyo, medyo pinapapirmi muna kayo sa mga lugar nyo para medyo maka-catch up, para medyo makahinga,
para medyo mabigyan mo ng chance na, okay, eto pala yung hanash, eto pala yung kailangan ko, eto pala yung kailangan ko matutunan. Parang refresher. So, the higher power is saying na, kalma ka muna, recharge muna tayo. Eto na yung moment na kung saan it is a good time para mas palalimin mo pa yung connection mo sa universe. Ano ba kasi nangyari sa past mo? So we have here the two of cups and TikTok. Two kasi is about partnership and balance. So cups is about water, emotions, and the heart, as TikTok. Well, siguro andun talaga, nakakapagod din. Siguro napagod ka in the past, in trusting people. Isa sa mga siguro pwedeng sabihin nating regrets mo is andoon na nasayang yung oras na ininvest mo, nasayang yung effort mo, nasayang, ang daming nasayang. So, andoon na siguro continuous heartache. Siguro hindi lang naman to yung tipong sa jowa or sa partner in life. It goes beyond that eh. Andoon na it goes to pasok din siya sa mga friendship mo, siguro sa business, sa work. Nakakapagod din na magtiwala tapos sa bandang huli, ilalaglag ka lang din. So, it is understandable sa end mo na minsan lumalayo ka or nagkakaroon ka ng boundaries. Ang masakit lang din kasi, hindi mo na mababawi yung time. Pero ang sabi ng TikTok, pero sabi naman ng Two of Cups, may isang bagay ka na pwede mong i-take from everything that happened. And that is the wisdom. Ano yung natutunan mo? Ano yung naintindihan mo? Siyempre, isa na doon is, babato ko sa yung kasabihan na once, sabi nga namin nung high school, once is enough, two is too much. Three is a poison that could kill you. Dude, huwag ka nang bumalik doon sa mga taong to ha, hanggat maaari. Kasi, andoon na nasira na nga nila sinira ka na nga nila, and yung tiwala, kumbaga, sinayang na yung oras mo, sinira ka pa. So, I'm not sure kung may mga nakikita ko ito, mga words na hindi magaganda, actions na hindi maayos. Do not return to them. Huwag ka nang bumalik. Tama na yon. I-cut mo na yung ties mo kasi hindi na tama na hahayaan mo na wala silang respeto sa'yo. Kaya na-impress ako na hindi yung mindset mo is ganun pa din. Yung future na ikaw, we have here is the Eight of Swords and Never-Ending Story. Well, hindi kita masisisi. Kung may point na parang andoon na malulungkot ka, andoon na magkaka-heartbroken ka, sabi ng Eight of Swords. Kasi ang Eight is about power. Swords is about air, so about our mind and intellect. So, wala namang problema kasi nasaktan ka. So, it is a natural reaction natin ng mga tao pag nasaktan is either umiyak or magalit or lumayo, di ba? So, it is a natural thing na magkaroon ka ng reaction. Pero ang gusto ko sa gagawin mo kasi, sabi ng Never-Ending Story, imbes na gumante, parang dead marathon ka lang. Andoon na, sige, ilalayo ko na yung sarili ko. Then, kumbaga, I will call back my energy. Call back my energy. Parang gusto ko ituro sa next video. How to call back your energy. So, andoon na, kasi dahil napagod ka na, so tama din naman na ilayo mo yung sarili mo sa kanila. Tama na hindi ka na maki-associate. Tama na hindi ka na didikit sa kanila. Kasi at the end of the day, anyone na nanakit sa atin, nag-disrespect sa atin, hindi na natin dapat hinahayaan na maulit yon or hindi natin hahayaan na bumalik pa sila para magawa ulit nila yon. Because once is enough, two is too much. And nakita ko dito, magsisevere ka ng ties. As in, total mo tong ika-cut off tong mga taong to sa life mo. So, parang babato kasi na,
ginawa mo, tinake mo yung challenge ni Professor Strongwell na may naniniwala sa'yo. May tumitingala sa'yo. Hindi mo man nakikita sa paligid mo, pero ando na alam mo that you are an inspiration for others. Alam mo na meron kang magandang impact sa life ng mga tao na nasa paligid mo o yung nabibigyan mo ng circle of influence mo. Do not stop. Ha? So kung nagre-resonate po yung reading sa inyo or gusto niyo mas malaman pa yung malalalim na readings natin, you can click po yung join button and become a member. At magkakaroon po kayo ng access sa ating mga exclusive videos tulad po ng ating extended readings. At sa mga live po natin, you will be prioritized sa unang mabasahan. So tingnan natin. And yung link po ng ating extended reading is nasa dulo po ng ating video din. So let's check. Ano ba yung iyong physical, emotional environment, hopes and fears, and yung future? And of course, ano bang message ng mga gods and goddesses sa'yo? Main god, deities ang ginamit dito. Celestial deities. So, let's check. So, sabi dito, your physical environment is the sun and no place like home. Alam mo, ang sweet ng approach mo. Kasi andoon na you look at people. Para sa'yo, ang home, hindi lang is yung bahay. Hindi lang is yung parang physical na surroundings. For you, home is where the heart is. Sabi nga nila. Kaya sabi ng no place like home din. Yes, andoon na you're trying na mag-build ng environment na kung saan it's family-friendly. Andoon na everybody is welcome. Yung mga tao is sabihin natin na bibigyan ng warmth. Nakakaramdam sila ng warmth mula sa'yo. And maganda yon. That is a very beautiful thing to do. That is a beautiful action na ginagawa. Kasi andoon na binibigyan mo ng chance na, okay, hindi ko man to natanggap, baka sakali may mga ibang nangangailangan, sige, gagawa ko ng paraan para magkaroon naman sila ng enjoy nila, maramdaman nila yung feeling ng merong matatakbuhan na family, environment na kung saan may nagtitiwala sa kanila. So, andun yung gagawin mong part. And parang siguro pwede nating i-categorize yung parang hinihil mo yung past mo by healing others. Kasi with the card of the sun, this is about light, bright new beginnings, fresh ideas. Kaya siguro may mga iba sa inyo na nag-iisip na medyo redecorate ng kanilang mga bahay. It's because para magkaroon kayo ng fresh perspective, magkaroon kayo ng bagong angulo, magkaroon kayo ng bagong approach sa mga bagay sa buhay nyo. So there's no problem with that. Kung gusto mong mag-ala interior designer, go for it. Kung yun yung makakatulong para ma-refresh ka at magkaroon ka ng mga additional ideas. And by the way nga pala, tip ko lang ha, kung naalala ko yung tama ko ituro sa akin sa feng shui, huwag kayo magtatapat ng salamin opposite ng bintana o pinto. That's very wrong. Ayun. Numuto ko explanation pero it's very wrong. And always keep yung CR malinis para walang blockage sa pagpasok ng blessings. Connected ang CR. So your Philippines, your physical, emotional environment is the King of Wands and a change in the wind. King is about the older male energy. And andun din na passionate to. But double siya kasi andun yung element of fire, which is a Wands. So, but passion pa din. So, natutuwa ako kasi yung mga hindi siya setbacks kung titignan mo eh. So, yun na nga. May mga negative na nagsasalita around you or may mga nanakit sa'yo. Ginamit mo yon parang panggatong para magawa, may angat mo yung sarili mo to keep the fire burning, para andoon na to ignite yung passion. Kasi andito nakikita ko, parang ipapakita mo sa mga taong to or sa individual na to, na ano yung worth mo. Yung sabi nga sa gusto ko yung sinabi doon ni Elle Woods din sa movie na Legally Blonde.
nung yung ginagawa niya yung lahat para makuha niya ulit yung boyfriend niya. Tas parang nilait-lait na siya harap-harapan. Sabi niya, "I will never be good enough for you. Am I?" Sabi ni Elwoods. Tas nagkaroon siya ng realization. Tas umalis siya doon sa party. Tas sabi niya doon, "I'll show you how valuable Elwoods could be." Ang ganda ng challenge na yon. Parang sinabi niya, "Okay, ganyan yung tingin mo sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kaimportante sa buhay mo." Ang ganda ng way ng pagganti mo. I love it. Kasi andoon na mararamdaman 'to ng mga tao, eh. Nung mga iiwanan mo sa ere, ramdam na ramdam nila yung pagkawala mo. Ramdam na ramdam nila na wala ka na kasi ang dami mong yung pag-cut off mo, literal, ang dami din maka-cut off sa kanila. Tapos makikita nila yung growth mo, ganun-ganun na lang. Makikita nila kung gaano ka umaangat. So ending sila, nga. Kasi technically, mas madami ka na contribute sa kanila or sa kanya compared sila or siya may na-contribute sa'yo. Well, it's their loss. Tingnan natin kung ano yung hopes and fears mo. So, taray, for the gante. So, we have here is justice and all that glitters. So, sa justice kasi, from the name itself, justice, so it's about balance. And this card is also connected to Libra. Libra is about marriage. So, may hiwalayan talaga. So, really hoping na you will really fully cut off those individuals mula sa buhay mo. And all that glitters, andoon talagang, it is war yung gagawin mo. And, ang pinapakita dito ng mga cards din, isa sa mga hope mo, is you're just waiting na dumating talaga yung full blast karma sa kanila. Ang masakit nito kasi pag dumating yung karma sa kanila, kasi naiipon eh. So, nai-gets mo na yung mangyayari. Isang bagsak to. Okay pa sana kung sunod-sunod eh. Okay pa sana kung may interval kahit papano. Pero kapag binagsak sa'yo ang karma, yung negative karma, ng lahatan, how I wish mag-survive sila. So, isang malaking good luck sa kanila sa mga mangyayari. So, another hope here is that you are hoping na may mga connections ka in the past na slight maibalik mo siya. Yung tipong ma-regain mo ulit. Makuha mo ulit yung yung sympathy, makuha mo ulit yung connection with the person. So, we're looking at na medyo may mga reconciliation that may occur very soon in your life, and this reconciliation will be a healthy one. So, may mga old connections na ibabalik ang universe para sa'yo, and they will be very good. Kasi ibig sabihin nito, you are working on yourself and tapos na yung process na to. Kumbaga, it is something na, moment na to para to reconnect and be one with the people na kailangan bigyan mo ng attention. Let's check kung ano yung future mo. So, we have here is the 8 of Pentacles, tsaka Milk and Honey. So, sa 8 kasi it's about power and strength. Yan. And Pentacle symbol siya ng Earth. So, anything about the physical realm, yung pwedeng gamitan ng ating senses. Although yes, pinag-stay ka ng bahay, pero there will be a moment kasi na magkakaroon ka ng travels. And these travels, hindi naman yung sobrang bonggang travel, yung siguro mga short ones lang. Allow ng universe para magkaroon ka ng refresher. Para alam mo yung tipong, kasi may healing power ang universe eh. May healing capacity ang universe to give to make sure na
maayos ka, to make yourself better, to make you into a person na someone who will be strong enough. Kasi ang tayong pinagdaanan eh. So, just like any war, kailangan mo din ng rest. So, may mga travels. But there are certain travels na medyo magiging, sabi natin, magkakaroon siya ng impact. Check natin sa extended readings later kung ano yung mga yon. And yeah, andoon na some of those travels will be work or may possibly business related din eh. So, wala kasing time frame kung kailan mangyari. So, I think may kita ko siya mamaya sa extended. So, tingnan natin kung ano yung message ng mga celestial deities sa'yo. So, we have here Medusa. Fear, reflection, and the wish to survive. Okay. Ito na nga. Kung bibigyan ng background si Medusa kasi was actually, hindi siya masama. Kaya meron akong napanood doon, kung napanood niyo yung movie na cartoons, yung Wish, yung si, andoon na, nagsimula si Magnifico, yung sorcerer, as a good person, pero naging masama siya sa huli. Doon ko na-realize that ang mga villains pala, hindi naman sila pinanganak na masama. Napupunta sila doon sa sitwasyon na yon. Kasi yung mga tao sa paligid nila, ganun yung ginawa. Kaya yung isang part doon yung song na, and I'm title, This is the Thanks I Get, yata yung title nun. Parang sobrang nasasaktan si Magnifico na parang, instead na pasalamatan siya, parang nag-isip pa ng masama laban sa kanya. Kahit na ang buti na nung ginagawa niya. So same thing with Medusa. Victim siya ni Poseidon eh. Tapos imbes na protektahan pa siya ni si Artemis yata. Andon si Artemis, pinarusahan pa siya. Hindi ka masamang tao, Sagittarius, siya sabi ng card ni Medusa. Yung naging actions mo towards those people is a reaction. Reaction siya ng mga tao. Reaction mo siya towards sa mga ginawa sa'yo. Hindi ikaw yon. That is your self-defense. Kasi, pinoprotekta mo lang yung sarili mo. So, you're not a bad person. Sila yung nag-provoke, hindi nila kinaya, so ginagaslight ka nila, nasabihin na, ay, masama ka, yan pala yung totoo mong kulay. No, hindi. So, let's just wait for their karma, ha? So, I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan, yung readings na to are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. At kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Now, okay, may cards na tayo for the extended reading. Kung gusto mo malaman kung ano yung extended readings natin, so napapangiti ako doon sa cards, I think I'm going to love yung reading na to. Para magkaroon ka na access, i-click mo yung join button sa baba. And in addition to that, kapag nag-live tayo, magiging priority ka na unang mabasahan din. Now, sa mga na kailangan pa ng private readings and spell works, you can message me on my Facebook page. The link is in the description below. And for those po na gusto mag-send ng donation, you can use GCash Maya, numbers on the bottom of your screen, or yung thanks button, yung may heart. So, Sagittarius, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo soon enough. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang tulog na Mikay Noodles. Have a great day. I'll see you po sa extended readings. Thank you.